Good morning. Hoy, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, magandang umaga. Sabado morning tayo ngayon. Partner, good morning, good morning. Medyo maunlad na umaga, maliwanag ang panahon, partner. Sarap na sarap maglaba. Oo, may paglalaba ka agad na sa isip mo. Mukhang, sabi nga, ang dami kang tubal. Madami. Tapos, makakatipid ka ngayon, partner, sa dryer. Bakit? Dahil mainit hindi mo na kailangan i-dryer. So, tipid ka rin sa... Kuryente. Tipid ka rin sa... Oy, bayaran ngayon. Hindi, billing. Ano tawag doon? Nagbibill na ngayon. Magre-reading. Magre-reading. May kuwan ka na ba? Wala. Kami partner sa sa barangay namin 26 24, 20. Ito nga pala. 26 na ngayon pala, 27. Oo nga pala. Ngayon nga pala, May kuwan ka na. Reading ng mga bills. May kuwan na. Hindi ko lang alam kung press release o announcement through Facebook. Yung bill ngayon, hindi ko lang alam kung itong bill na to ay kasama na. May something centavos na less than piso ang bawas sa singil ng kuryente. Ito sinasabi natin nung mga nagdaan natin palatuntunan. Pansamantala lang yung 3 pesos additional. Hindi, yung wala tayong competition pero so malinaw dyan, yung charges kung magkano man yon na ipinataw ng Ormeco doon sa mga source of power na mayroon tayo katulad ng hydro, yung sa Inabasan, sa Teodoro, at yung wind power dyan sa Puerto Galera na hindi gumagana, ay ngayon ay gumagana na. So yun, isa sa mga dahilan dahil yung kulang ng tubig ang ating kailugan, hindi makapag-supply ng kuryente. So, yun ang dahilan naman ng pagbaba. Ngayon. Dahil may tubig na. Diyamak na marami ng tubig. Labas. So, roll back. Pero yung charges mula sa Napocor, yung subsidiya, hanggang ngayon nananatili. Hanggang hindi pa naamyendahan yung batas. Kasi yun ang laman, pare ko, nung tinatawag nilang EPERA law. Yun pa ang bubusisiin kung ano mangyayari. At may petition dyan, yung isang kumakandidatong hindi ko alam kung totoong may petition, yung kumakandidatong vice governor na sabi nga hindi naman umuusad ang kanyang political popularity. Ay, hindi ako may sabi niyan, ha? Sabi ni Congressman Boy Umali. Hindi ako may sabi niyan. Hindi naman ikaw umuusad ang political popularity ni Attorney Mong de la Puente. Hindi ako may sabi niyan, ha? Quote and quote. Nung makausap namin partner nung isang araw na nag-imbita si Congressman Boy Umali para i-meet niya yung mga kaibigan niyang media men sa kanyang bahay na pag-usapan yung tungkol sa politika. Siya may sabi niyan, hindi ho ako. At kung ako ang magsasabi, i-detalye ko kung bakit. Partner, ikaw naman, ano ang marites mo ngayon? Ano marites mo? Hindi, partner, yung ano ko lang, yung siyempre, yung baha, yung Karina, yung Butchoy na bagyo. What a coincidence naman na 24 ang SONA ay pinagyabang ng Pangulong Marcos yung bilyon-bilyon protection dike mitigation project, flood project. Sinabayan naman pagkatapos ng SONA malakas sa bagyo at ulan, baha ang Metro Manila. Ang malungkot, partner, isinisisi kasi sa basura. Yung daw pagbaha. Pero partner, hindi. Buong Pilipinas talaga baha. Isa sa mga dahilan talaga rin, yung pagbaha, nandyan yan. Kasi sa sobrang volume ng tubig, nangyayari yan.
Pero isa sa mga dahilan kung bakit hindi dire-diretso ang pag-agos, huwag na tayong kwan dito. Tumagal na yung baha. Tumagal at pag-agos, nababarahan yung mga drainage na hindi naman inintindi ng LGU o kung sino man ang dapat magpatupad niyan during the time na tag-init. Partner, parang ganun eh. Wala kang paghahanda. Nung time ng tag-init, wala kang paghahanda at natali ka sa mindset mo yung tao na pag bumaha, ito ang ayuda, ito yung konting bigas, ito yung konting relief. Parang ganun lang parang nasasanay na, minamindset na yung tao sa ganung setup, sa ganung sitwasyon na pag bumaha, may ayuda, may konting tulong pinansyal. Oo. Yan namang ayuda at mga tulong-tulong na yan ay may disaster sa wala, gagawin niya ng mga politiko. Tapos partner kita mo, baha ang bahaan. Nung yung SONA, mas naging bantog yung yung pagban sa Pogo. Ni Bongbong Marcos. Pero kumusta daw yun namang internet gaming licensee, yung IGL na binabanggit, baka ito daw naman ay pinalitan lang ng pangalan. Yung Pogo, ginawang IGL. Hindi, ang mahalaga dyan, ang mahalaga dyan, yung mga illegal. Kung ano man ipalit nila dyan, buwagin nila yan, tapos may magtatayo ng the same operation. Yung illegal, number one, illegal. Walang permit. Kasi bakit ka bibigyan ng permit kung ang gagawin mo ay hindi naman ka nais-nais sa bansang Pilipinas. Tapos, kunyari, papalta ng pangalan, isa yan sa mga pagdududa ng mga kababayan natin, lalo na dun sa mga tumututok sa ganitong uri ho ng eksena, pare ko. Ngayon, i-convert kunyari sa legal. Yung magkakaroon yung actual activities, yun ang dapat bantayan ng gobyerno. Kasi may may batas na nagsasabi na... Tapos nga partner bahaan at lamigan ay mainit naman dito sa atin sa Calapan City. Yung mga issue ng yung SOCA naman ng State of the City Address ng lungsod ng Calapan. Partner, bago tayo magsuka-suka good morning muna po. Arin ang tagal ng nagpabati, partner. Kay Konsehal Arnel Manuba ng Zone 2 Socorro, Oriental Mindoro. Magandang umaga po. Piyesta dyan, kailan piyesta dyan? Kahapon? Kahapon hanggang ngayon, partner. Ngayon ang mas grande, nag-i-invite yung aking tinitirhan. Punta tayo mamaya. Pwede. Good morning po. Good morning kay Konsehal Arnel Manuba ng Zone 2 Socorro at syempre sa kanyang poging-pogi daw na kapitan. Kay Kapitan Bida ng Zone 2. Magandang umaga po and happy fiesta po. At kay Consyal Philip Huson. At nabasa ko yung kanyang pagbati kay Consyal Philip Huson ng Socorro. Mayroon siyang ipinost sa Facebook, pagbati sa fiesta. Nabasa ko doon na ang ama pala o kaya creator o kaya isa sa mga pundadores ng Socorro ay yung kanyang ama. Yung ama niya. Si dating Justice Huson. Tapos partner, sila yung kauna-unahang mga liberal party sa Mindoro. Yung mga Huson na yan. Kaya yung sinasabi nga natin kay Consal Philip, ba't hindi mo panghawakan yung pagiging liberal party? Naadyan pa naman si Congressman Boy Umali. Nananatiling hindi yung pakaangkaang partner Hindi maliban yung alliance party lang ang sinasabi niya. May mga alyansa na nagkakaunawaan sa ang partido. Pwede tayong makipag-alyansa. Pero yung Liberal Party ay Liberal Party, sabi niya. At kompleto ang local line-up ni Congressman Boy Umali sa Segunda Distrito. At nakipag-meet the press siya. Although walang interview, kwentuhan lang kasama yung kanyang mga kasamahan sa media nung siya ay gobernador pa. At hanggang ngayon, mga kaibigan pa rin niya. Ito yung taong hindi nakakalimot. Ito yung may pagdating sa media industry sa Kalapa, sa Mindoro,
Isa ito sa mga politiko na... Alam mo, partner, ha? Ang hindi ko makakalimutan niyan kay Governor Umalin dati, nung former, nung gobernador siya. Pag may problema ka, pupunta ka sa opisina niya. Itatawagan ka para anong problema, para mas madali. Huwag ka nang magpa-pila-pila dyan. Ay, Governor, ito po may ano. At samahan kita doon sa opisina na may problema ka. Siya mismo ang napunta. Ang napunta, kasama ka, or sasabihin niya, sandali lang ha, pupunta lang ako doon. Tapos patatawag niya. Kasama na niya yung hepe, mag-uusap kayo. Ayun. Ganun kasimple, partner. Sabi ko nga, ito ang gobernador. Yan ang maganda. Magandang nanamana naman ni Mayor Lito Malabanan. Ganyan din ang style ni Mayor Lito Malabanan. Hindi ka ituturo. Siyempre, sa mga humihingi ng tulong o kung ano man, pupunta ka ngayon kay Mayor Lito. Ituturo ka siyempre. Kasi may mga tao na direkta pumupunta sa politiko, tapos ituturo ka, pumunta ka na lang sa ganitong department at yun ang makakasagot sa problema mo. So ngayon, pupunta ka ngayon doon sa departamentong yon. Ito po ang kailangan ko, ito po ang kailangan ko. Ay, kasi ganyan. Babalik ka ngayon sa mayor, kay Lito. Ang gagawin ni Mayor Lito, kung hindi ka naman niya sasamahan uli doon, ipatatawag niya. Yun ang mga mga strong na politiko na hindi lumalaki ang ulo. Tsaka doon, makikita mo yung leadership talaga. Ay hindi yung kagaya sa iba dyan, ay lideran na pag naagawa ng lollipop ay magatampo. At saka bukod dyan, talo ng tauhan yung amo. Anyway, balik tayo doon sa sa State of the City Address na ginawa ni Kagalang-galang at Honorable City Mayor Malo Flores Morillo ng lungsod ng Calapan. Siyempre dito sa Oriental Mindoro. Ako naman ay nagbabase lang, partner. Doon sa mga nagmamarites. Ayaw ko kasing panoorin Ako di partner, hindi ako, may nagtatanong nga sa akin, itong si Attorney Pike Laigo, sabi ko, hindi ko alam. Magtanong ka ako dun sa mga puspusan dahil nakakarindir naman. Hindi mo kasi makita kung kung sino ba talaga yung wasto, Ay lahat naman yung mga yan, ay wasto pag inano mo dahil may mga kapot na ebidensya yan May mga mamaya ikaw pa ang malubog dyan pag ikaw ay Kaya sabi ko, tingnan natin kung ano yung magiging rason ng bawat panig. Ang hirap kasi partner nung tama ka dabaga naman tayo makikipagmarites. Kaya ko hindi pinanood. Kahit hindi ko panoorin, ako'y naawa at nahabag sa mamamayang Kalapinyo kasi taga-Kalapan na rin ako. Babayad din ako ng buwis. Sayang kasi yung panahon na ginugugol ng bawat isa. Panahon ng sangguniang panglunsod. Habang binabalangkas itong budget na itong controversial, itong 2024 budget. At ako'y naawa naman dahil yung isyong yan, kung maaari, is tapos na. Oo. At hawak na ni Mayor Malo Morillo ang bula. Kasi sa madaling kwento niyan, matapos rebisahin ng sangguniang panglunsod yung mga proposed budget sa bawat departamento ni Mayor Malo Morillo na inaakala nila. Kasi dapat magkatuwang ang sangguniang panglunsod at ang Office of the Municipal o City Mayor. Na inaakala ng sanggunian kasi dumadaan sa sanggunian ang pagbalangkas ng budget. Ang ginawa sa mayong salita yung departamento na sa akala na nagbabalangkas ng budget at trabaho ng sangguniang panglunsod ay kulang. Pag-usapan nito sa pag-i-implement na ng budget Kasi kailangan maaprubahan ng konseho yung budget na gustong mangyari ng mayor nyo, hindi lang sa lungsod ng Calapan. Sa lahat na mayor sa buong Pilipinas, magpo-propose amount yan ng budget sa sanggunian nila. Ngayon, babalangkasin yan pag-uusapan sa sesyon para mapagtibay kung ilang milyon
ang proposed budget ng kanilang mayor, even sa Congress, sa Office of the President, sa Office of the Governor, dadaan sa Office of the President, dadaan sa Kongreso, dadaan pare ko sa Senado. Tapos, pag narevisan nila yan, ang implementing agencies, Office of the President, Office of the Governor, Office of the Mayor. Ngayon, nakita ng Sangguniang Panglungsod na may departamento, kunyari senior citizen, o kaya kunyari DSWD. At ito pinaliwanag na ni Vice Mayor Bim Ignacio, napakalinaw, na yung kabuuan na 100 something, 1 point something billion na budget ho ng city, nakita ng Sanggunian, kunyari Department of Health, Department of Education, kulang yung nakatara na budget ho ng Office of the City Mayor. Yung mga inaakala naman nilang sobra at hindi urgent at hindi ngayon pa, ibig sabihin, hindi pa masyadong importante na pwede naman sa bandang dulo pa ipatupad, binawasan nila at inilagay doon sa napaka-importanting bagay sa isang departamento. Yan ang simpleng paliwanag ko, at kung babaybayin natin to, kulang ang oras namin ni Paring Omar. Katunayan, kayo nga ay mag-iisang taon na hanggang ngayon, hindi kayo magkaintindihan dyan. So, lalo na kami. Ngayon, kaya ako naawa, kasi, tama ba ako, partner? Ilang quarter na tayo ngayon? First quarter, ano ba ngayon? July. Nasa na tayo? Nasa padalawang quarter na. Oo, malapit na tayo sa ikalawang kwarto. Kasi January, February, March, April, May, June is kalahating taon. Kalahating taon. Pa second quarter na tayo, partner. Yung budget na napakalaki ng city, ang tanong lang naman dyan, sa nakalipas na 6 na buwan at magtatapos uli, panibagong budget sa 2025, nagasta na ba ng naturang alkalde? Ibig sabihin, nagamit na at naipatupad na. Baka hindi. Sayang ang panahon. Ngayon, good morning muna. Good morning kay Sir kay Kuya Junel Anglo Zamora ng Puerto Galera, at syempre kay Madam Emily. Gandang umaga po. At syempre kay Sir Joey Antonio, magandang umaga, sir. Sana'y sir, Madam, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon, doon sa Soka, ipinakita ng alkalde raw, dahil wala naman ako at ayaw kong panuorin. Yan, yung paggamit ng raw. At dyan tayo pinag-initan ni Paring Junard. Ngayon, ipinakita yung mga kadahilanan kung bakit daw di umano nababalam o hindi matuloy-tuloy yung mga hangarin at gustong ipatupad na Mayor Malo Murillo. Isinisisi ngayon sa Sangguniang Panglungsod. Doon during the state of the, isa sa presentation, pare ko. Presentation. At ito naman, hindi lang ako nagsasabi, maging dun sa kanilang radio program na pag-ari ng city government, sinabi naman nila ito, na kailangan talagang ipaalam. Sa madaling salita, totoo naman, tama naman. Ang pag-uulat sa bayan, kaya state. Ano ba pare ko yung state? Estado. Bansa. State. Bansa. Ano bang state? Sabi. STA. Ano bang pang-spelling nga? Mamamayan na lang daw, mamamayan. Mamamayan na lang daw. Ang masusunod. Okay. Ngayon, ulat sa bayan, state of the town, city address. Sino yung town? Meaning, dapat ipapaalam nyo sa mamamayan. Sa taong bayan. Oo. Ay ang inimbita raw mga department heads karamihan. Alam na yan ng mga taga-city, yung mga kapalpakan nyo, yung mga kabulastugan nyo, yung mga pakaikikan nyo. At alam na yan ng taga-city, yung mga magaganda rin ninyong plano't gagawin. Bakit doon pala? Yun ang sinasabi natin. Karamihan sila nag-state of the... Sila din. Dapat nag-imbita kayo ng maraming sektor. O, di ba?
Huwag na kayong manghinayang sa budget. Libo-libo ang budget niyo. Ngayon, sa mga salita pare ko, na-insulto raw sa kasaysayan. Kumbaga sa isang kwento ni Nanay. Di ba mahilig ka naman manood o makinig sa ang kwento ng lolo ko. Yung history. Yan ang kasaysayan. Yan ang sabi ng lolo ko. Oo. Yung sinasabing hindi mabubura sa kasaysayan at katotohanan na nangyari. Sa katotohanan at kasaysayan na nangyari sa lungsod ng Calapan, sa pagbalangkas ng budget, nakatala talaga ang kasaysayan kung bakit na-delay yung pag-approve ng budget ng 2024. Kahit matulog na kayo ng mahimbing pagising nyo, nandyan ang kwento ni Lola Basyang. Kung bakit. In-refresh, sabi sa English. Muling inulit at muling pinag-usapan, muling ikinuwento ni Lola yung kasaysayan nila ni Lolo doon sa panahon ng State of the City Address. Kung bakit ho nakandalit-silitsi ang budget daw ho ng lungsod ng Calapan. Na-insulto. Sabi nga, na-insulto. Baka naman partner, baka minitrax lang ng Lola yung mga circumstansya ng mga pangyayari nang siya ang nakaposisyon. Baka medyo dinamdam naman ng lolo mo yung ganong setup. Pero, ano ba, pass is pass o ano? Kasi minsan, yung nagkukwento, pwedeng may katotohanan, pwedeng may kabulastugan, pwedeng totoo, pwedeng may kulang. Yung nakikinig, yung nakikinig, excited. Minsan pag nanonood ka, nakikinig ka sa isang kwento, pag mainipin ka, sasabihin mo, ay ano ikang nangyari? Ano ikang nangyari sa kambing? Anong nangyari sa alaga? Pumupunta na tayo, kung baga nagbabasa ka ng comics, sa umpisa pa lang. Partner, baka, sabi ko nga sa'yo, mini-matrix kanina, ng lola mo, bigla-bigla, ay may isang ano pa nga nangyari? Nilaktaban yung kwento, yung gitna. At gusto nyo kagad doon sa wakas. Tapos yun. Sa last paragraph. Nagatampo na agad. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-walk out itong kampo naman. Ito sa akin, ito ho ikuan sa mga nanonood. Ito ho ay hindi bayad ng palatuntunan. Partner, ang lumalabas MBS MBS partner. Bakit? Hindi sangguni ang panglungsod member. Ang lumalabas sa mga social media ay nag-walk out yung MBS. MBS. Yung political party. Yung political party. Local political party ni Kong Doy. At hindi nag-walk out majority ng sangguniang panglungsod. Hindi ganun. Basta kasi hindi pa ako nakapagbukas ng aking Facebook. Hindi talaga. Kaya sinisisi talaga. Nag-walk out daw MBS. MBS partner. Yun sabi sa mga social media. Politika na naman. Hindi siya nag-walk out yung sangguniang panglungsod. Hindi ganun partner. Nag-walk out guilty ang MBS. So ibang version to. Anyway. Partner nabasa ko lang sa social media lang yan. Ngayon, dito tuloy tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ito parehasong komentaryo ito. Parehasong komentaryo. Sa lolo mo. So nag-walk out ang pamunuan ni Vice Mayor Bim Ignacio. Kasama yung kanyang mga kaalyado na mga konsyal. Kaalyado nag-walk out. Tapos may nabasa na lang ako, mga manifesto, kesyo sala, kesyo. Yun nga ang kondon, ang puntos ko doon, ang tingin ko lang ho, yung writer, yung scriptwriter o yung organizer o sino man nag-prepare nito is lumalabas na talagang sasabihin nila wala ikang politika. Sa tingin ko ang kuwan nito ay ang punot dulo ho nito is politika. Politika. Kasi alam naman ng lahat na hindi na kaalyado sa political lineup si Vice Mayor Bim Ignacio. Noon pa dito pa mga nagdaang taon. Ngayon, kung ako naman, kunyari, walang yaan ang usapan. Total, ayaw na, hindi na ninyo kami kakampi. Ipapahiya talaga kita. Ikwento ko ang kasaysayan na hindi mo pwedeng itanggi kung bakit. At pwede ko nang dagdagan ng iba pang kwento para talaga ipapahiya ko na kayo. Total, ganun lang naman Ipahiya ko kayo sa hindi
hindi ko na kayo kakampi. Di magkahiyaan na tayo kasi masyado nasaktan din si Mayor Malo nung mga panahon na binabalangkas itong budget na to. Ay total, kung ako yung kung ang kaisipan ho ay katulad ng sinasabi ko, walang yaan na. Kasi papunta naman talaga sa walang yaan na itong samahang ito eh. Nakakalimutan na yung higit na nakakarami nating kababayang Kalapinyo na hindi agad-agad na i-deliver yung mga pangunahing proyekto dahil dito sa dalawang batong nagbabanggaan mga kababayan kong Pilipino. Sabi ko nga sa'yo nung una-una pa, ang nagsasuffer ng ganitong problema sa ating lungsod, hindi sila ha. Yung mama mo yan mismo, partner, ang nagsasuffer ng ganyan mga problema. Kasi una, bumabagal yung implementasyon ng project, ng proyekto, taong bayan ang nasasalanta dyan, ang naiipit. May kasabihan yung mga matatanda sa dalawang nagsusuwagang toro, ang apektado raw ho yung, tama ba? Bisero. Busero o busisero. Bisero. Busisero. Kid. Yung sa kambing, ang tawag niya sa yung guya, kid. Ayun pala yun, yung bisero, yung mga anak. Bisero partner Kasi nadidi pa yung mga anak ay... Siyempre, May napatong tuloy. Nagsasalpo ka. Habang nadidi yung mga anak, may nasipsip. Nasipsip, may tawag doon. Ayun nga. May nadidi. May nadidi. Oo. So, hindi kami makakadidi. Hindi ka makadidi kasi nakakonsentrate ka. Nandun si daddy. Kasi nandun si daddy. Nandun si daddy. Ayun si daddy. Paano ka makakasipsip nun? Parin Joey Antonio, good morning. Anong kaya nito ang didihan? Kumusta na kaya si Sir Joey? At syempre kay Kapitan Manny Cleope Parang. Good morning, sir. Sir Manny ng Parang. Kay Kapitan. Ito napabalita na ito raw ay magkukonsyal ng bayan. Ng lungsod. Hindi natin, maintindihan natin pag malapit na ang filing. Anyway, balik tayo ron sa ating pinag-uusapan. Ito sinasabi ko parehas na komentaryo, hindi bayad ng city government, hindi bayad ni Bim Ignacio, hindi bayad ng politiko ang palatuntunan ito. Kasi pag doon kayo manunood, makikinig, sa bayad na palatuntunan, lalo na dito sa dalawang itlog ni Mayor Malo sa broadcast, siyempre, depinsang-depinsa siyempre ang city government. Tama naman yung kanilang ginagawa. Kasi bayad kayo kayo huy tagapagsalita ng mayor sa radio program sa ilalim ng City Information Office. Mapapanood niyo diyan talagang para lang kay mayor at ginagawa naman yan talaga ng mga nasa PR. Partner sa PR. Sabi ni Sir Joey. Sa PR, hindi sa PR. Sabi ni Sir Joey Antonio, alam ko ang didihan na yan. Pagdating sa didihan. Good morning and good morning kay Sir Dennis Luarca Quezon. Ang konsehal naming napakasipag dyan sa Barangay Lumang Bayan. Magandang umaga, Sir Coach Dennis Luarca Quezon. Good morning po. Good morning po sa Office of the Board Member. Bong Brocal. Partner, and congrats sa Socorro, yung kanilang bagong itatayo na yung Wetland Tourism Center. Inaayos sa ating partner ng konti dahil na-award sa kanila yung 17 million. Sabi ko maliit ata. Utik-utik daw. May ina-award sa kanila Hindi ko alam kung anong funding agency nag-award sa kanila. Itatayo nila dyan sa may Batong Dalig yung Wetland Tourism Center. Balik tayo. Good morning muna kay Nelson Ortega Mangako. Yun. Mayroon pang nanonood sa atin. Basahin mo nga dyan, partner, sa'yo. Yan, kay Sir Joey. Tatawa lang si Sir Joey. Bago si Sir Joey. Siyempre kay La Donna Adami Marabilla ng Barangay Calero. Good morning po. Good morning kay Mate La Donna Adami Marabilla. Magandang umaga po sa inyo. Kapayapaan po at sana iligtas lagi ang inyong mga sarili-sarili. Si Sir Bill Torres, sir, good morning. Joey Antonio, Dennis Luarca, good morning. Okay, so tuloy ho tayo, di ba, babanggitin ko, ang sinasabi ho natin dito mga kababayan,
nawala ang aking tama ba? Ating camera. Ano bang napindot? Nandiyan, partner, oh. Anyway, so di ganun ho mga kababayan ang kwento. Parehas sa komentaryo. Ngayon, nag-post naman pare ko, partner, ang mismong si Vice Bim Ignacio sa kanyang Facebook account. At marami nag-share ng sagot naman daw di umano. Ng Office of the doon po doon sa walkout. Partner, diyan ka nadadali lagi. Yung paggamit ng daw at raw, ha? Pero tayo naman, ikaw naman sa social media, hindi nakinaano yung yung mga ganyang paggamit ng ang daw ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Mga ganyan, mga katinig or patinig. Kaya partner, ha? At hindi ikaw ang main source. Yan. At ng kwento ni Lola Basyang. Kaya kailangan gumamit ng daw at raw. Dahil napakikinggan ko ang kwento ni Lolo Basyang, pag nagkwento ako kay Lolo Omar, ayon daw pare ko kay Lola Basyang, ito ho ang nangyari. Kaya ayon daw, hindi, tayo ang hindi na daw eh. Hindi na daw. Kasi tayo na ang nabigyan ng CP. Ayon kay Vice Mayor Bim Ignacio. Ang sabi diyan, partner, pakibasa. Partner, ito bang statement ito ay sagot dun sa tinuran? Sagot daw. Yan, sagot daw. Okay. Kung bakit sila nag-walk out. Sige, basahin po natin. Ito po, may hard copy po tayo dito. Pinadala dito sa atin sa MIB for Online Radio sa Pilipinas. Good morning kay Madam Ladana. Good morning. Republic of the Philippines, Province of Oriental Mindoro, Calpan City, Sangguniang Panglungsod. Official statement on the 2024th State of the City Address. Ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ay inanyahang dubalo ni Mayora Marilu Flores Burillo sa kanyang State of the City Address. Kami ay dumalo bilang respeto sa kanya at dahil di tulad ng lahat ng ating mga kabayan, gusto naming malaman ang tunay na estado ng ating lungsod. 2 taon mula sa giya naman mula sa siya ay manukulan. We had hope that in the interest of the transparency and accountability, she would provide a clear, concise, and easily understood report on the progress of her promises, program implementation, and well as utilization of the 1.157 billion 2023 budget and magkano yun? Magkano? 1.157 billion. Sa Tagalog ay 1,177 billion na bilyon ng 2023 budget and 1.237 billion 2024 budget. Umaasa kami na ang SOCA ay magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga at magbubuklod para sa isang layunin. It was our prayer that the SOCA would be a venue for our city mayor to inspire all of us, regardless of political color, to work together for the good of the Calapan City. 2024 budget issues tinalakay na ng executive at SP press cons. Ang issue tungkol sa adjustment na ginawa ng Sangguniang Panglungsod sa 2024 budget ay naipaliwanag na ng mabuti sa aming press con noong April 4, 2024. Ang video pati po ang napakalinaw na presentation slides ay makikita sa Facebook page ni Vice Mayor Bim Ignacio at ng Sangguniang Panglungsod. Ang pinakita niyang recorded video at mga sinasabi tungkol sa SBI laman na rin ng press con ng Executive Department na ginanap noong Marso 27, 2024 sa pangunguna ni Acting City Mayor Atty. Daniel Asidillo. Nasagot na po namin lahat yan at sa katunayan gumagana na po ang 2024 budget. Hindi na po ito kailangang ulit-ulitin, lalong hindi na rin dapat isama sa SOCA. Ulitin po namin ang tinutukoy ni Mayor Murillo at sinasabi na pagkakaantala daw ng kanyang mga programang ay nagkakahalagang 52.46 million lamang or 4% sa kabuang 1.2237 billion total budget. Kayo po ang magsabi siguro kung SOCA worthy nga ba yan at gayon napunta naman ang karagdagang budget para sa mga
senior citizens, solo parents, socialized medical health care program, drugs and medicines, health and nutrition program, animal health and welfare, public market improvements, escalator, zoological rehabilitation, tourism, traffic management, livelihood program for seniors and PWDs, business sector, library, co-op development program at pre- and post-harvest facilities. Hindi totoo na tumaas ang pondo ng SP sa 2024. Hindi rin po totoo na tumaas ang pondo ng SP sa taong 2024. Sa katunayan, ang budget ng SP ay bumaba ng 105.4 million mula sa 107.5 million noong 2023. Kailangan naming ibalik ang dating level dahil kailangan magpatuloy ang mga pasweldo ng SP Sorry po. Ng SP, tandaan natin na ang 105.4 million na ito ay pinaghahati-hatian na ng permanent employees, Office of the Vice Mayor at ng 12 councilors. Tinanggal ang illegal allowance at binawasan ang mataas na travel at representation expenses. Hindi rin po yata nabanggit na kasama sa binawasan ang budget ng SP para ilagay sa mga nangangailangang sektor ay ang travel expenses ng Office of the Mayor na nagkakahalaga ng 3 million at ang kanyang representation expenses na nagkakahalaga ng 4 million. Meron pa pong 2.3 million na illegal transportation allowance. Illegal transportation allowance. Priority projects ba ang tinanggal o binawasan ng SP? Kayo na rin po siguro ang umusga kung talaga bang prioridad dapat at worth it bang pagtalunan ang mga sinasabing proyekto tulad ng construction ng City Motor Pool, Tamsam City Cemetery, improvement ng Calap Court at expansion ng Executive Building. Mas priority ba ito kaysa sa mga mandatory fund allocations para sa senior citizen at solo parents? Nakakalungkot naman na dahil lamang sa mga ito ay sinasabing naging hadlang ang SP sa programa ng executive. Yun yung Kailan ba matatapos ang paninisi? Nakakalungkot po na halos Agosto na 2024 budget pa rin ang pinag-uusapan. Yan pa rin po ang ginagawang dahilan ng mga hindi may patupad na programa. SP pa rin po ang sinisisi dahil wala pa rin siyang major accomplishment na maaaring pagmalaki. Hanggang kailan ba tayo papayag na gamitin tayo ng mga dahilan at paninisi para sa kanyang mga kakulangan? Dahil walang tigil ang paninisi kay Congressman Arnan Panaligan, tapos nabaling naman ang paninisi sa department heads, ngayon naman SP ang ilaging tinuturo. Hindi kaya bilang ina ng lungsod ay mas nararapat na magbubuo na at magtrabaho na lamang para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang sana para kakampi, kundi tunay na para lahat dahil lahat naman tayo ay kasama at miyembro ng SP at ang kanyang mga anak. On the walkout, tungkol naman sa aming walkout partner, kala ko kasama ka dito. Sa walkout na ito. Kaya kala ko hindi tayo imbitado. Tungkol naman sa aming walkout, sana po ay maintindihan ninyo kung bakit kailangan namin gawin yon. Dumalo kami at nagpakita ng respeto sa kanya. Subalit, kabaliktaran ang kanyang binigay sa amin. Pakiramdam po namin ay yung parang inimbitahan kami sa isang handaan, nagdala ng imbitasyon, pinagbihis pa ng maganda, magara, yun pala ay para pahiyain lamang sa harap ng maraming tao. We regret that a walkout had to happen, but it was necessary to protect the SP as an institution and to tell the mayor as well as everybody else that no, it is not okay to disrespect people. No, it is not okay to keep blaming others for your shortcomings. Hindi po tama na lagpasan ang ibang tao, hindi po tama lagi na lang maghanap ng sisihin para sa ating sariling kapalpakan.
Yun na, last paragraph na yan. Meron pa? Last partner, meron na to. Last partner para malaman kung sino itong mga sumang-ayon. Ang hamon para sa lahat ay maging tunay na leader. Abay, salamat po. Maging tunay na leader talaga. As a leader, the buck stops with us. As a leader saying goes, stop blaming others for your problem. Instead that take ownership and find solution. Let us respect one another as a human beings and a below elected official. That is the only way to move forward. And we owe that to the people of Calapan. Nandito partner ha? Si Honorable Romel Ignacio, Vice Mayor of Calapan City. Honorable Charles Pansoy, Councilor. Honorable Rios Anthony Agua, Councilor. Honorable Marian Tagupa, Councilor. Honorable Jenny Porto, Councilor. Honorable Ronald Lechon, Councilor. Honorable Rica Goco, Councilor. Honorable Federico Caballo, Councilor. Honorable Robert Concepcion, Councilor. And Honorable Dennis Rojas, ABC President City Councilor. And Honorable Deo P. Lopez, SK Federation City Councilor. Yon, wala si Konsyal Panaligan. Wala si Konsal Panaligan at si Konsehal Attorney Magsusi. O kasi itong si Panaligan, medyo dahil sa kanyang gustong maging board member, mukhang namamangka. Namamangka. Hindi nga, partner, parang nag-GSM na ata itong Lumipatan Party. Dating NBS, naging GSM. Oo, kaya hands up muna ang kanyang mga kamay. Anyway, si attorney naman, attorney Councilor Magsusi, ay lihiting mo. Ito ang matinding may kwan. Ito ang matinding paninindigan. Umulan, bumaha, bumagyo, talagang hindi tumatalikod sa kanyang good morning kay Idol Cecil Portesa ng Barangay Camilmil, Calapan City. Good morning po sa inyo, Madam Cecil Portesa. Good morning. Yan ho ang kwan. Yan yung sagot. At may sinasabi na pagbalik daw na kasi nasa bansa silang kwan eh. Saan ba silang bansa? Korea ba? Buti pa sila. Mabuti pa sila. Lagi na lang. Parang meron dito. May isa tayong listener at viewer. Sabi, Sir Ed and PM partner to and Sir Omar, pag-usapan nyo ngayong hindi isinasama ng kapitan ang kanyang mga konsehal king may mga ibinibigay ang barangay sa mga tao. Saka halimbawa may mga private sector na nagpapaabot ng ayuda ay di man lamang sinasama ang kanyang mga konsehales. Wag na lang po pabanggit ng barangay. Yan po ang nangyayari ngayon sa atin. Isa lang ang palaging isinasama. Yun. Sino? Ang sekretary? Siguro. Alam mo naman partner, malapit na yung uli yung election. Siyempre magkakaaway naman. May ganyan. Kahit partner sa dito sa part ng South, meron tayo dyan may isang barangay partner dito sa Socorro. Banggitin mo rin anong barangay? Partner, Pasig 2. Pasig. Akala ko sabi mo, wag na lang. Wag na. Alam mo partner, nakaawa ako doon kay Kapitan. Kasi nanalo siya ng, although may kasama ng mga konsehal, pero majority ng mga konsehal niya ay sa kalaban. Alam mo partner, nung piyesta sa kanyang barangay, parang iniwan siya sa Eric. Talagang siya one-man army team. Anong nangyari sa kanya? Siya ang nagbabasag ng yelo, siya ang kumukuha ng alak kasi may mga pa-table para sa kita ng kanyang barangay. Siya ang kumukuha ng yung mga BHW niya, siya yung nagdadala ng mga basta one-man army. Ganun. Basta parang anong nangyari sa kanya partner, naging one-man band siya. Parang kanya lahat solo. Kakawa. Kaya paminsan, ang eleksyon pagtapos, tapos na. Tulong-tulong na lang partner. Hindi, may kanya, yung mga ganyang soluhistang kapitan, may dalawang version yan. Pwedeng ayaw talaga na ipagsama dahil ayaw. Padalwa, kaya walang kasama kasi ayaw din nung kabilang sumama. Dalawa kasi yan
Pero pag may mga usapin na may kaugnayan sa inyong barangay, yakagin kayo sa hindi, yung mga barangay official. Kunyari, resolution, dadalhin, sumama kayo. O kaya gumawa naman kayo ng sarili yung agenda. Kahit baga hindi ka invite, halimbawa, konsel ka, may activity, alam mo may activity, may gagawin ang punong barangay. Kahit hindi ka invite, sumali kayo. Kailangan ako dyan. Isa sa ako sa mga main dyan. Signatory ako ng anong yan, ng isang papel. Ang matindi dyan, kunyari, may isang resolution na dadalhin kay governor, kay mayor, o kay congressman, na hindi naman nagawa ng sanggunian at wala kayong perma, walang endorsement sa kapitan, paktay kayo para parehas. Diyan, wala kayong makukuhang project pag hindi kayo sumama or hindi kayo in-inform ni kapitan. Pag may usapin tungkol sa bayan, i-invite kayo sa hindi, samahan nyo, tulungan nyo. Ano nga, baka kailangan tulong-tulong talaga. Or soloista si kapitan. May mga ganyang gun eh. Hirap pag dapat sinabi niya kung saan barangay at may mantika pa naman tayo rito. Gisahin natin. At alamin din natin anong dahilan ba't solo flight ka. Pero ako, na-depart na doon sa binasa ko parang pauli-uli lang. Yung binasa natin ito. Yan sa Suka. Sa Suka, partner. Kasi yan din naman, tanda mo nung mga last yung issue ng hindi pa na-approve yung mga budget na yan. At ang nawala nga lang dito, yung sweldo ng mga job order Ang maganda sana rito, magsalita talaga ang mayor naman. Ano ang kanyang kadahilanan? Hindi yung kanilang mga tagapagsalita lamang. Ayun na lagi nating pinupuna Bakit ba hindi? Bagay, nasabi na niya sa state of... yung sinasabi ko nga, partner, baka kako. Kasi akala ko okay na nga, partner yan. At labanan na lang, ang hinihintay na lang ay yung midterm election. 2025. Pero bigla-bigla yan. Bagyuhan, tapos bigla meron na namang sigalot sa loob ng ehekutibo at legislative. Ang bigat po niyan. Basta ang magsasuffer po niyan yung mga mamamayan. Yung ganyang sigalot, yung ganyang problema sa loob sa pagitan ng ehekutibo at legislative ay mahirap po. Sana ho ay mabago, maayos. Sino ba nagpapauso nito mga... Good morning po sa aming napakagandang kapitan. Kay Kapitana Rowena Bonilla Malyari. Ated, magandang umaga. Sana ay lagi kang ligtas at sa Barangay Lumang Bayan. Barangay Lumang Bayan. Yan. Magandang umaga po. And sana po ay dumadami ang partner ang kaso sa Kalapan ng dengue, partner. Kala ko kung anong kaso. Sobrang sa araw ho ng Martes, July 30, magsasagawa ng ito naman, SOMA. State of Municipal Address. Diyan sa bayan daw ho ng Bako. At, saan ba, partner? Sa munisipyo. Sa bayan ng Bako. Hindi siya pwedeng mag-SOMA sa sa labas ng Bako. State of the town address. At dito niya gawin sa Kalapan. Remember mo yung last year yung tayo in-invite ni Mayora Ina sa Pola, yung sota niya. Kumusta kaya yung mga projects? Nag-con din siya, nag-state of the town address naman. State of the town address ba siya? Pero sa harap ng sangguniang pang-bayan. Pang-bayan. Medyo wala si wala si paring Lino. At papaalam na ba tayo? Partner, partner Agat Wilson nga pala kay Konsehal Manny Mandigma. Alam, hindi ko napagkikita yung konsehal namin ng Barangay Lumang Bayan. May nagkasakit ata. Si Konsehal Manny. Isa sa mga, isa sa mga konsehal na pag may mga ganyang kalamidad, bagyuhan, buti merong ngayon nandiyan yung sina Konsehal Quezon, sina Konsehal Montero, yung mga makikisig. Yung mga dati, pag mga bahaan partner, sila yung nagwawatbat sa pangunguna ni Kapitana Malyari. Sila yung nagwawatbat ng mga kanal-kanal. Kaya nalilimita ang pagbaha dyan sa Barangay Lumang Bayan. Paalam na po kami sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Omar Clergo po. Ed Bansera po. Maraming salamat po. Kayo po yung naglilingkod sa Diyos sa bayan sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat.